Husto na ito. Hindi ko na nais makipaglaban. Makakaalis na kayo. Nagalit kay Celebes. Nagkalit tuloy ang kambaldiwa sa iyo. Sinabihan mo pa siya na siya'y makasarili. Wasto lamang na ipamukha sa kanya na wala siyang pakialam sa atin pati sa ating lahi. Sapagkat yun ang totoo. Oo. Dinadaan mo na naman sa init ng iyong ulo. Hindi ganyan ang wastong pakikipag-usap, Adamos. Lalo tayo may kailangan sa kanya. Paano siya sasama sa iyo? Kung ikaw ay ganyan. Sa paanong paraan ko pa siya kakausapin? Mukhang mabait naman at mapakikiusapan si Celebes. Kailangan makuha mo lang yung amor niya at tiwala. Magpakabuti ka, Damos. Kaibiganin mo siya. Pangitiin. Iparamdam mo sa kanya na ikaw ay karapat-dapat. Saan ka pupunta, Mana Sangre? Huwag mong sabihin pupuntahan mo si Celebes. Mana Sangre! Kung ang tubig ay umaagos, ang hangin ay malaya, ang apoy ay umaalab, ano naman sa lupa. Buhay. Ang katumbas ng lupa ay buhay. Ano ang iyong binubulong? Tapos na ang mga sandali na natutumbasan mo ang aking husay. Saksi ang lupa sa pag-urong ng iyong mga paa. Kaya sumuko ka na. Hindi ako susuko. Kahit kailan ay hindi ako susuko. Hindi ako gagaya sa'yo. Na isinuko ng ganun-ganun lang ang tungkulin sa mga nabubuhay na nilalang ng Encantadia. Anong kahunghangan ang lumalabas sa iyong mga bibig? Celebes? Nasaan ka? Celebes, magpakita kang muli. Tila napapayapa ang aking puso at isip. Mana Sangre! Agape Ave, mahal na Sangre. Akala ko ba, hahanapin mo natin si Celebes. Ngunit bakit tila pinili mo na lamang magpahinga rito? Dahil tunay ngang payapa rito. Tila sinasabay ng daloy ng tubig ang aking iniisip. Ngayon, batid ko na. Kung bakit nais manatili rito ni Celebes. Kung ako rin ay makukulong ng mahabang panahon, ay pipiliin ko rin ang katahimikan. Isa sa lugar kung saan lagi ako nakikipagtagisan ng lakas. Kung sana iyan ang iyong unang ginawa kanina. Kung sana iyong munang inalam kung ano ang aking pinanggagalingan at hindi mo ako kagad hinusgahan. Naiwasan sana natin ang hindi pagkakaunawaan. Coltre,
Tama ang lahat ng iyong tinuran. Hindi ko man lamang tinignan o inintindi ang iyong panig. Inuna ko lamang ang aking nais. Kaya't hindi ko nakita kung gaano ka kapayapa sa lugar na ito, si Nieves. Ngayon ay nauunawaan ko na. Patawarin mo rin ako kung tinawag kitang makasarili. Marahil ako ang siyang tunay na makasarili at duwag. Sapagkat ang totoo takot pa rin ako hanggang ngayon sa mga nangyayari sa Encantadia. Kaya't patawarin mo ako kung hihilingin ko uli ang iyong pagsama. Sapagkat kailangan ka namin sa Nieves. Dahil ang Encantadia ay nasasakop na ng masasamang loob. Ngunit pinapangako ko sa'yo na kapag tayo'y nagtagumpay, ay muli mong mararamdaman ang katahimikan at kapayapaan maging doon. Ako'y naaaliw na sa'yo, Adamus. Kanina'y kay init ng iyong ulo, ngunit ngayon ay singpayapa na ng tubig ng lawang ito ang iyong isip at pananalita. Tunay ngang ikaw ay natuto ng umintindi. Paano mo naatid na nabubuhay ka lang dito sa lungga mo? Habang lahat ng mga nilalang sa Encantadia, ang mga halaman, ang mga hayop, lahat sila namamatay. Sa katunayan, naririnig ko ang kanilang panaghoy. Humihingi ng tulong ng mga pusne. Nauuhaw ang mga halaman. At tutulungan natin sila. Pero para magawa natin yun, ang baldiwang rin, kailangan mong sumama sa akin. Sumama ka sa akin para makauwi ka na sa tahanan mong brilyante. Hindi ka lang pala malakas tulad ko. Pinatunayan mo sa akin na ikaw ay may pagmamalasakit sa kapaligiran, sa mga nilalang at sa ibang buhay tulad ko. Pagmamalasakit na magandang katangian at tunay na lakas ng tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Nararamdaman ko rin ang dagugdong ng iyong puso ay nasa tama. Batid mo na ang hindi pagsuko ay pagkawagirin. At dahil dito, handa na ako magpasakop sa'yo. Ako ay babalik na sa aking tahanang brilyante. Ay, salamat. Kagisala, Eshma po. Tera. Poltre. Ginamit ko ang iyong pagiging tao upang ikaw ay aking subukin. Pinatunayan mo na ang pagiging mahina, malakas, sa isip, sa puso o sa katawan man, ay wala sa lahi ng pinanggalingan. Kung hindi sa bawat nilalang. Sana, Eshma.